lang to, mga rough road, hindi to yung pinaka highway. Kasi magpi-fishing kami, kaya ang dadaanan namin hindi mga highway itong bandang huli kasi nasa kasulok-sulukan na ng lugar yung pagpi-fishingan namin. Ayan. Kaya tawag nila dito rough road. Ay, medyo makitid pa oh. Hindi yan pang highway kaya bibihira lang yung mga tumadaan dito. Kita nyo naman oh. Ng Canada, no? Ano yan, ang lawak-lawak niyan, walang mga nakatira, puro mga farm, yung iba nga hindi pa pina-farm eh, bakanting lote lang, ganyan kalaki ang lupain dito sa Canada. As in talagang malaking malaki, malawak na malawak at wala pang gaanong tao. So yung mga nakikita yung mga halaman na yan, hindi pa sila ganun kalaki, no? Pero dahil sa weather dito, sa sobrang lamig, ang nangyayari, yung paglaki ng mga puno rito ay napakabagal. Kita mong ganyan yung mga yan, hindi na bababa sa 10 taon yung mga punong yan, mga 20 taon na sigurong edad ng mga yan. Mabagal lang talaga sila sa paglaki kasi nga tuwing winter, nalalagas yung mga dahon, parang kahit pa paano nag-i-stop yung paglaki nila tuwing winter. Nandito tayo sa mga lake ng Manitoba, Canada. Ang ganda, no? Ang linis. Ayan, kita yung mga nagbo-boating, mga nagpi-fishing yan, yung mga naka-ano na yan, naka-boat, nagpi-fishing yung mga yan, o kaya nagmo-motorboat. Naglilibang or either nagpi-fishing. Ganyan ang libangan ng mga tao dito. Kita nyo naman, ang ganda, oh. Ayan. So, ganito ang buhay namin dito sa Canada. Pag mga summer lang kami nakakabawi na mamasyal kasi nga maganda yung view dito sa Canada kasi alagang-alaga yung environment dito. Walang mga basura, walang mga lutang-lutang na dumi sa mga lake. Talagang malinis. Bawal lang magkalat dito. Kita nyo ang gaganda ng mga mga bahay sa tabi ng lake, oh.
kahit sa pinaka liblib na lugar dito sa Canada, may mga road construction, ginagawa yung mga daan. At kung makikita nyo, maraming mga sign na yan, may mga orange, may mga iba-ibang kulay, iba-ibang drawing. Yan ay may iba't ibang ibig sabihin yung mga yan. Yan yung mga warning sa mga driver na dadaan dito, na hinihingi nila yung yan, tingnan may traffic light pa dyan. Ginawa lang talaga yan para dyan sa road construction na yan, para sa safety ng mga sasakyan na dumadaan at yung mga taong tumadaan at yung mga nagtatrabaho sa daan na yan, para sa safety na rin nila. Ganyan dito sa Canada. Ganyan sila ka-organize, kaganda yung sistema nila para sa safety ng lahat ng taong tumadaan at lahat ng mga taong nagdadrive at pati na rin yung mga nagtatrabaho. Kita nyo lahat yan, may mga mula sa ilaw, kita nyo yung mga ilaw, mula sa mga road sign. Nakaano yan, minomonitor nila yung safety ng lahat ng tao nandyan sa dadaan at nasa area yan. At pati na rin yung ginagawa nila para hindi kung meron silang bagong gawang daan dyan, hindi masira or madaanan ng mga sasakyan. Ganyan ka-organisado dito sa Canada pagdating sa mga safety ng mga tao dito. Pati na rin yung mga manggagawa. Ayan, lahat yan pinapatupad yan. Kung walang ganyan, ano yan, may mga magkakaroon ng mga penalty yan. Kung may mga may mga kontrata yan, may nagkontratang gagawa ng daan na yan. So kung hindi sila sumunod sa safety ng safety procedure pagdating sa paggawa, yan ay may kaukulang penalty or parusa dito sa Canada in the form of monetary. Usually ano yan, malaking penalty sa pera. Ito yung ano, ganyan po yung mga ginagawang daan dito. Ayan, ganyan ang itsura. Papasok na tayo sa aming pangingisdaan. Dito kami magpi-fishing. Ayan yung area. Itong lugar na to ay ang lugar kung saan nag-generate ng power. Kumukuha ng power of electricity. Ginagamit ito. Ngayon dito rin kami mangingisda. Ayan o, ang ganda no? Ayan. Kita nyo naman yung mga sign dito. Sabi ko sa inyo, dito sa Canada, napaka-importante ng safety. So, lahat ng danger sign, warning, dinalagay para maiwasan yung mga aksidente or insidente kung saan may madidisgrasya or may mamamatay dahil sa kapabayaan. Ganyan dito. Kaya lahat ng mga warning sign, makikita nyo dito. Yung mga yan, yung parang mga opisina na yan o kaya tirahan ng mga nagtatrabaho dito. Ayan. Ganyan. Temporary na tirahan ng mga nagtatrabaho. Ito yung school na yan. Yung school na yan, ano yan, lumang school yan dito. Hindi na yan ginagamit ngayon. Pero isa siya sa mga lumang school dito para sa mga anak ng mga nagtatrabaho dito sa pasilidad na ito kung saan ang pasilidad na ito ginagamit para sa hydro or sa power of electricity yung ginagamit nila. Ayan. Ayan, ang linis, no? Well maintained, walang kalat, walang mga basura. At pati dito may speed limit pa rin yung mga sasakyan. Hanggang dito kailangan mo pa rin sumunod sa mga traffic regulation, sa mga road regulation. Kasi pag kaunting labag mo lang dito, may penalty. Ang penalty mo, pera. At malaki-laki rin. $50, $100, misa nga, $300 pa. Depende sa penalty magagawa mo. Ayan. Ganda, no? Yan. Alam niyo ba ang sarap ng hangin? Dito, ang lamig, ang fresh talaga. Yung walang pollution.
Kaya pag gusto mong mag-ano dito sa Canada, pag gusto mong mabawasan yung stress mo, lumabas ka lang ng city, at paglabas mo ng city, everything is fresh. Green yung mga paligid, berdeng-berde, fresh na fresh yung hangin, malamig ang simoy. Tapos tahimik na tahimik. Minsan nga nakakatakot dito sa sobrang tahimik. Minsan may mga yung wild bear. Naku, pag yung mga wild bear ang natsempuhan ka dito, patay ka. At ang may pinakamalaking penalty rito na pwede mo i-violate kapag ikaw ay nakahuli ng isdang tinatawag nilang sturgeon. Ang sturgeon na yon ay isang isda na bibihira na lang ang populasyon niya, hindi na ganun karami, kaya pinaparami ito ng government. Tapos minsan nilalagyan na nila ng parang maliit na tag yung mga isda na yon para ma-monitor nila kung saan napupunta yung mga isdang yon. Kasi nga yung populasyon nila ay papakaunti ng papakaunti at bibihira na lamang. Kapag ikaw ay nakahuli ng isdang sturgeon at hindi mo siya pinakawalan uli sa lake na yan, ibinalik, kapag hindi mo ibinalik sa lake na yan, ikaw ay magkakaroon ng penalty 5,000 Canadian dollar or 200,000 pesos sa pera natin. Yon ang may pinakamalaking penalty dito sa Canada pagdating sa pagpipishing. Kapag ikaw ay humuli ng sturgeon na fish. Ang sturgeon na yon ay sinasabi na ito raw ay isang uri ng isda na nabuhay pa nung panahon ng dinosaur. Nung daw time ng mga dinosaur, marami daw uri ng mga animals, fishes, birds na nag-extinct na nawala na, kasama nga yung mga dinosaur dun. At bukod tanging isa yung sturgeon fish sa mga nakasurvive hanggang sa panahong ito na isa yung sturgeon fish sa mga iilang species ng animal, isda or ibon na natira during the time of dinosaur. Ibig sabihin nakasurvive siya, matibay siya. So pinapangalagaan dito ng Canada yon dahil nga may historical importance yung sturgeon fish na yon. Tapos ang sturgeon fish na yon ay ginagawang caviar ang itlog niya. Yung napakamahal na caviar.
Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo pong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.